The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa makasulatan ni Habakuk sa Habakuk Kapitulo 2. Kag akon pagabasahon ang versikulo 2 kag 3. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton, kag ang Ginoo nagsabat sa akon, isulat ang palanawon. Ipaathag ini sa mga tapi-tapi agud nga magdalagan ang magabasa sini. Kay ang palanawon na igo pa sa pinatod nga tion. Nagadali-dali sa katapusan, ini indi magbutig. Bisan magpalantang hulata ini, kay sa pagkamatuod magaabot ini, indi ini magpalantang. Ang yadto nga kalantahon ginatiguluhan, Be Still My Soul. Kaginakabig ini siya, Hymn of Comfort. Isa ka kalantahon nga naghatag sa aton sing pahalipay, kasiguraduhan, kag subong man pagpahamtang sa aton nga kaugalingon. Kita nga tawo ambot na notaran ninyo, nga gusto naton niya nga tanan-tanan niya butang kita ang nagakontrolar. Ka hindi kita nanamian sa sitwasyon nga hindi naton makontrolar. Ilabi na gid nga pahulaton kita, ukon patindugon lang kita ya, kag patanawon, hindi kita nanamian sana. Kay gusto naton niya kita gid ang magpangamot. Kita ang magplano, kita ang magbuhat, kag kita ang magtuman sa anuman niya butang nga ginabuko naton. Apang sa aton espirituhanon niya pagkabuhi, nagambal ang iniya kalantahon, Be Still My Soul. Ti ang Biblia nagambal man, Be still and know that I am God. Ang muna maisaman kalambalanon, let go and let God. Ano ba't silinghon sini? Buyan naton, kag tugutan naton nga ang Ginoo amo ang maghimo sang sini nga butang. Na wala ini nagapakita nga ambot silingon sini nga samtang nagahulat kita, samtang nagapahimuyong kita, ti amon na lang na, mapadi 4 na lang kita, magkrus imano na lang kita. Pero kung lang taon niya natin sa Biblia, samtang nagahulat kita, ang pagtuo, ang pagsalig, kag subong man ang pagpati yara sa aton niya nga tagipusoon. Amo na ang matutuod nga pagpahimuyong, amo ina ang matutuod nga pagpahuway, amo ina ang matutuod nga pagulat nga ginhambal sang pulong sang Ginoo sa aton. Amo ini nga sa tunga sang aton nga pagpangabuhi subong madamo sang butang nga daw hindi naton maintindihan kag hindi naton mapaktan. Ti sa magliligad nga mga binulan, wala kita nakaantisipar kag nakibot kita sini. Anong natabo? Nagtaas ang presyo sang krudo, sang gasolina, sang gatong. Kag tungod sini tanan-tanan nagtaralaas man ang presyo. Kag ang natabo sa aton nga politika, amo man tam-an kagamo asta subong. Hindi naton maintindihan kung sino gid ang naghambal sang tutuod, kag sino ang naghambal sang di matuod. Sino ang sinsiro, kag sino ang nagapakuno-kuno. Ti ano pagid, ti sinilang nga mga inadlaw, nakita naton kung ano ang kaimtangan naton. Ang aton pagpananaw, ang aton pagkilala, nga ang pagtiniruhanay, ara lang niya sa ilimnan, ara lang sa baylihan, o kung sa sulod sang bulangan, ti subong ara na sa sulod sang aton niya eskwelahan. Ti tamaan kagamo, kag hindi mapaktan ang kalibutan. Kung sa bagay, ang Ginoo naghatagid sa sina nga tagna, nga ang ini nga kalibutan naton hindi ini mag-ayuhan, kundi nga madalman namang ini sa kalautan, kag makatibawas lamang ini sa ikadua nga pagbalik sang aton Ginoong Jesu-Kristo. Apang sa tunga sini, hindi kita ya magakulba, hindi kita magkakugmat
Kay nga man, may kasiguruhan kita nga anuman ang matabo, ang aton nga kabuhi yara sa kamot sang aton nga Ginoo. Kung may madula sa aton, ang madula sa aton ang mga physical nga butang, material nga butang nga aton nga napanag-iyahan sa sinikalibutan. Apang ang mga eternal, ang mga langit nun, ang mga espirituhanon nga butang nga imo kag ako niya naangkon, magapabilin ini sa aton tubtob sa katubtuban. Kagkatahom sa sina nga kamatuoran. Amo nga makasarang kita magpakalinong. Makasarang kita sa pagsalig sa aton nga Ginoo kay madamo sa butang nga imo kag ako ni dapat aton ihibalon sa iyabla ni pulong kay amo ini ang maghatag sang kaligunan sa aton niya tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ang iya nga mga saad para sa imo kag para sa akon. May isa ko kamanugbaling nga nanamian gid ako sini magpamati sa iya. Ang iya nga pangalan si Alistair Begg, no? Kag amo ini ang iya nga ginpamulong. We will never ever exhaust our discovery of the unsearchable riches of Christ. Indi gid naton matungkad kag bug-os nga mahibaluan kag makilalaan ang dako kag malapad nga manggad sang aton Ginoong Jesucristo. Amo ini ang aton kabuhi Kristohanon. Walay sapayan nga ang pagpahangkat sa pulong sa Ginoo sa aton niya magpadayon kita nga kada adlaw madamo sa mga butang aton niya matun-an kag magtubo kita sa aton ihibalo paagi sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo kag magtubo kita sa bugay paagi sa aton pagpangalagad sa Ginoo. Indi naton ini matungkad tanan-tanan. Indi naton ini mangpan tanan-tanan. And only eternity will reveal to us the unsearchable, the unfathomable riches of our Lord Jesus. So, amo ini ang pagpangangkat nga makita naton. Amo ni nga nagatuon kita sa pulong sang aton nga Ginoo. Tiari na kita sa kabuhi ni Habakuk. Be hopeful. Nakita naton ang paglaom ni Job. Nakita naton ang paglaom ni Abraham. Karon lang taon naton ano yang paglaom ni Habakuk. Kag para sa akon ang kahimtangan ni Habakuk daw pulo parehas man sa aton kahimtangan subong. Kag nga paagi sini kabay pa nga aton nga matun-an, may baluan, kag makopya o kung masunod naton ang paglaom ni Habakuk kung paano niya ginatubang ang nagakalain-lain niya mga krisis sa iya nga pagpangabuhi. Ang katahom kay sa tunga sang mga problema naton. Wala lang kita ginalingaw sang Dios agud malipatan naton ang aton ni problema. Wala niya kita ginatagan sang isa naman kabutang nga paagi sini malipatan naton ang aton ni problema. Hindi. Ginatagan niya kita bugay kaalam. Agud niya matubang naton ang ina nga problema. Nadunduman ko may isa sini ka ilustrasyon nga ginhambal bala sa ako no kagkatahom sang sini nga ilustrasyon kay ang aton nga Ginoo kuno hindi siya katulad sa aton nga tawhanon bala nga mga ginikanan kun mag-ingos ang bata ano ang ginahimo naton pahugon naton agud ni magipos o kun magibi ang bata kay sakit ang iya nga tiyan, anong ginahimo naton? Hatagan naton sang dulce, lollipop, no? Agud nga malingaw siya sang kaon kay matamis nga malipatan niya ang sakit sang iya nga tiyan. Di ang hambal niya indi amo na ang Dios. Wala lang kita ginalingaw sang Dios sa mga iban-iban nga mga bagay agud nga malipatan naton ang matutuod nga problema naton. Kung hindi ginatagan niya kita sing kaalam, bugay agud nga matubang naton ang matutuod nga problema o kon crisis nga ginaatubang naton. Kag amugid ini ang natabo sa kay Habakuk. Kung aton nga usisaon
ang ini nga dinalan. Habakuk, ang key verse niya ara sa chapter 2 verse 4 sa idalom lang sang ato niya passage of the day. Kag ano ginambal niya? Yari karon nagahabok sa iya kalag siya nga indi matadlong sa sulod niya. Ano ang silingon sini? Amo ining paglarawan sang aton Ginoo sa isa ka bugalon nga tawo nga tungod sa iya nga bugal. Para sa iya makasarang siya sa pagpangabuhi nga wala Diyos. Hindi niya kilangnanon ang bulig sang Diyos. Hindi niya kilangnanon niya kilalahon niya ang Diyos nga among nagaupod kag nagabugay agod magpatinad sa iya. Ti para sa iya wala iya sang Diyos. Kag kun may Diyos, hindi niya kilangnanon ang Diyos. Kag andaman naton kay may posibilidad nga ikaw kag ako wala man naton ginahungod ang ini nga butang, pero sa aton nga buhat may posibilidad ginahimo naton ini. Amuning aton andaman, amo na maisa ka man nagwali. There are a lot of Christians that can be considered as practical atheists. Ano ba't silingon sini? No? Magambal kita practical atheists sa ila nga binuhatan daw parehas lang nga wala sila nagakilala sa Diyos. Paano ini? The moment we serve the Lord through the flesh, gapangalagad kita sa Diyos. Prang ato niya pagpangalagad, paagi sa aton iya nga kusog kabakod, wala ina singpulos. The moment we help others with ulterior motives, then we can be considered as atheists. Ano ba't silingon sini? Kung nagapangalagad kita sa Ginoo, nagabulig kita sa aton sig kaparyo, nagahimo kita sa iyang bulaton, pero ginahimo naton ini suno iya sa kusog kagabakod naton, dopras lang na nga Ginoo pabay ilang ko, ako lang niya bala kung paano ta kaalagaron. Hindi amon sina. We need to walk in the Spirit. We need to be filled by the Holy Spirit. Amo na nga baldra sa Biblia sa aton. Gani kung aton gali iya nga lantaon, ang hambal diri ni Habakuk, amo ini ang pahayag sang Ginoo, kag amo ini ang ginsulat ni Habakuk diri. Nya amo ini ang isa ka tawo nga bugalon, wala sang Dios sa iya nga kabuhi, pero amo ining ginabal niya apang ang matarong magakabuhi paagi sa iya pagtuo. Apang kung sa aton paari, amo ni ang kahimtangan sang bugalon. Habakuk, amo ni ang kahimtangan sang matarong. Ang matarong magakabuhi paagi sa pagtuo. The just shall live by faith. Now this is the response of God to the complaint of Habakuk about injustice. Amo gina ang makita naton dira, no? Walay hustisya. Ang mga magaranon ginaabusuhan ang mga imol. Ang may impluwensya, ginabakal ang hustisya. Ang may posisyon bilang pangulo sang pungsod kag sosyudad, ginaabusuhan nila ang mga pumuluyo. Injustice, ti ano diri ang ginhambal sang Diyos sa kay Habakuk. Amo ini ang mga di tumuluo, bugalon. Amo ini ang matarong kag ang matarong magakabuhi sa pagtuo. Now, this is a very important phrase. The just shall live by faith. Why? This particular statement was also recorded 3 times in the New Testament. Dra sa Roma Kapitulo 1, versikulo 17, for therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Ang inikono nga dinalan, kay ti may tatlo ini ka mga labing importante nga mga pulo nga gingamit diri. Just, live, faith. Ang mga tatlo. Now, suno sa mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, ang Roma Kapitulo 1, versikulo 17, ang iya emphasis ara sa just, the just.
Sino ini ang mga matarong? Amo ini ang mga katawhan nga nagsalig sa Ginoo, nagpangayo sang kapatawaran sa ilang mga sala, kag subong man nagtuo sa Ginoo sa ila nga kaluwasan. Kag tungod sini nangin matarong sila. Wala ini nagkapakita nga ini nga makatawan tungod kay just sila matarong sila, wala na gid sila sin sala. Kung hindi, makita naton gali nga mga tumuluo ini ambot silingon. So paano kita mangin matarong? Paagi sa pagsalig sa Dios bilang aton nga manluluwas. Amo ini nga the righteousness of God is revealed from faith to faith. Pag-abot naton sa Galatians 3:11, dra naman naton makita ang ikadua. The just, Romans 1:17, shall live. Galatians 3:11. Paano? But that no man is justified by the law in the sight of God. It is evident, for the just shall live by faith. Living. Paano magkabuhi? Paano magpadayon ang isa katumuluo sa iya nga kabuhing Kristohanon? Si Pablo nagambal nga mga kauturan sa Galacia. Hindi pwede nga nagtuo kamo sa kay Kristo, tapos yung pagtuo, karon kay Kristohanon na kamo, sundon ninyo ang napulo kasugo, agod nga mapadayon ang inyo kaluwasan. Hindi pwede. Ginsuguran nyo ina sa bugay sa pagkamataraw ni Kristo Jesus, kag dapat padayunon nyo ina sa bugay man kag sa pagkamataraw ni Kristo Jesus, kay ang matarong magakabuhi sa pagtuo. Hindi siya magakabuhi kung sa ano nga bagay, kung hindi sa pagtuo. So amo iniya kon aton gililan taon sa pulong sa Ginoo, we can continue in the faith. The saints can persevere. Why? Because of the finished work of Christ at the cross of Calvary. Ang ika-tatlo diri, the just, amo ina ang Romans 1:17, shall live, Galatians 3:11, and then by faith, pagtuo, Hebrews 10:38. Ano ding makita nato sa Hebrews 10:38? Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Anong ba't silingon sini? This is actually a call to persevere, to endure, to continue on in spite and despite of. Amo ini makita naton sa sini nga dinalan sa kasulatan nga magpadayon kita sa pagtuo. Kay pagtuo ini tanan-tanan. Kay kung aton nilang taon sa pulong sa Diyos, makita naton nga gintuhan naton si Kristo Jesus, nga aton niya manuluwas. Siya man gyapon ang dapat naton tuhan nga magpadayon sang aton kaluwasan. Kag siya man ang aton nga pagatuhan nga maghimpit sang kaluwasan na ginhatag niya, kag ginpadayon niya, kag karon himpiton niya. Amo ni kamatuoran diri nga makita naton sa pulong sa aton niya Ginoo. So amo ini ang hambal diri sang Dios. Habakuk, you might not and you will not fully understand my ways, but I want to teach you this truth: the just shall live by faith. Tuuhi lang ako. Kay kung tuuhan mo ako, everything will fall into its right place. Kay kung lang taon naton sa kay Habakuk, amo ni problema ni Habakuk. Nakita niya nga kinanglanon gid nga hukman ang katawan sa Dios ang Israel. Kay ti nagsalawayon, nagtalikod ang katawan sa Israel sa katipan nila sa Dios. Ang hindi lang maintindihan ni Habakuk nga agamiton sa Dios ang pungsod sang Babylonia nga amo ang maghukom, magdisiplina sa ila. Tinagsabat ang Diyos. Kaya ang hambal diri ni Habakuk niya Ginoo, mas lala pagid gani sila, mas hindi sila matarong, mas malaot pa sila sobra sa amon lang tawab lang ila ginaobra. Kung abusado kami, mas abusado sila.
kun gapamigos kagapamatay sila sang mga magagmay nga mga ginarian tungod kay dalagko sila ya ginpakadyos nila ang ilaya nga mga soldado, ti kami wala na namon ginahimo Ginoo. Lantawa ang ila nga mga pangulo, abusador, palainom, babahidor, mga malaot ina sila Ginoo. Sobra pa sa kalautan sang amon nga mga pangulo. Pero ano nga baldra sang Ginoo? Hulat ikaw kay hindi pa amo ini ang tion sang pagukom sa pungsod sang Babilonia. Katahom sina, no? Amoy na nga ang hambal sa Biblia sa aton dapat magulat, magpahimuyong, maglaom kita. Kaya nga man, amo na bla sa aton diri nga passage of the day, bisan magpalantang hulata ini, kaysa pagkamatuod magaabot ini. Hindi ini magpalantang. Ti ano ba't silingon sini? Kung lang taon na to ng ini nga dinan sa kasulatan, bisan nga magpadayon pa ini. Pero may katapusan gid ini. Ining pulo nga ginagamit sang iban. Magsanting ang kalat. Di ba? Katulad bala sa isa kasapat nga higtan nimo, ti mayong iya nga liyong-liyong dira sa hinigtan niya. Pero may tsimpo nga asta lang gida siya. Kay dra lang asta ang kalat. Amulan akalaba ang kalat. Nagsanting na ang kalat. Naguntay na ang kalat. Amo ini ang hambal san Diyos sakay Habakuk. Hinuwat kun aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo. Ang aton gidyatani nga gusto nga makita naton dayon ang katarungan, ang hustisya. Gusto ta nga ang tawo nga nakahimo sang amo nga sala pagkadason ni adlaw hukman sa dayon. Kag isang aton nga paununa pagid nga tani labaw pa ang ginukom sa iya sang sasala nga ginhimo niya. Pero anong leksyon niya makita naton sa kay Habakuk? Let us trust God. Let us learn to commit it to God. Kay nga man ang hambal sa Biblia sa aton nga itugyan talang sa Ginoo. Isalig talang sa Ginoo. Kag sa tunga sini, may kalinong ikaw, kag may kalipay. Man kon magulat lang kita, madamog isang butang nga magapabilin sa aton. Pero kung nagahandom kita nga gahandom, kung kaisa ang katabo, daw nagaugtas pa kita nga akadugay ginunghokman mo siya, nga akadugay nga mag-abot ang ini nga butang sa iya sang himo niya ini nga butang nga ang bunga sang iya ginhimo wala pagyapon nag-abot sa iya. Pero kung magulat kaya matugyan natin sa Ginoo, we will find peace, we will find joy, and we will find contentment. Padayunon natin ini nga pagtuon natin sa Medusonia Broadcast. Ininyo biyan, alagad sa kinginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.